Usapang may puso, dedikasyon, inspirasyon at napapanahon. Tanungan, sagutan, refleksyon, reaksyon. Talk, talk, Nabotalk. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig at patuloy na nakikiisa sa advokasya ng lokal ng pamahalaan at Schools Division Office ng Nabotas. Kami po ang inyong mga host para sa episode na to, Isang Dekada at Nagbabalik. Ako si Roseanne Ensawi. At ako naman po, si Mary Rose Yu. Kami ang mga guro mula sa Tangus 1 Elementary School. Kasama rin natin sa ating episode ang isa sa mga magagaling na mag-aaral at panghulo ng student government mula sa Tangus 1 Elementary School. Siya ang magsisilbing participant observer ng ating talakayan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Marilyn Makadat. Ako po ay kabilang sa ika-6 na baitang mula sa Pangkat Sus. Ako po ang magsisilbing participant observer ng ating episode. Maraming salamat, Mary Lou. Ano nga bang tungkulin ng isang participant observer? Ang isang participant observer ay kabilang pa rin sa proseso ng usapin. Ang aking pangunahing tungkulin ay makinig mabuti at magbigay ng sariling obserbasyon sa loobin tungkol dito sa huling bahagi ng talakayan. Naku, abangan namin ang iyong mga sasabihin, Mary Lou, sa huling bahagi ng ating talakayan. Maganda rin na magkakaroon tayo ng representante ang mga mag-aaral sa usaping ito bilang sila ang una at pinakamahalagang dahilan bakit patuloy na pinagbubuti ang edukasyon sa ating bansa. Mamaya, babalikan natin at mapapakinggan natin si Mary Lou. Ma'am, napanood mo ba ang launching ng Matatag Curriculum? Opo, ma'am. At tiyak ako na marami sa atin talaga ang nanood sa balita na yon. Isa sa mga highlight ng mga balita sa ating bansa at sektor ng edukasyon ay ang pag-revise ng K-12 curriculum. Tama nga po kayo, ma'am. Talagang tinutukan ng launching ng Matatag Curriculum. Nasaksiyan natin ito sa iba't ibang platform. Marami at iba-ibang reaksyon ng mga tao tungkol dito. May mga positibo ang tingin sa pagbabago at merong hindi naman nating maiiwasan na magduda rito. Ma'am Rox, kung magbibigay ka ng isa sa mga tumatak sa iyo sa launching, ano kaya yon, ma'am? Siguro ang isa sa mga tumatak sa akin ay ang pagbibigay focus sa tinatawag na foundational skills. Ang literacy, numeracy at socio-emotional skills. Ikaw ba, ma'am? Para sa akin, ang isa sa mga tumatak at talagang hinangaan ko sa launching na yon ay ang pagbabalik ng good manners at right conduct o ang GMRC. Matapos ang isang dekada ay ibabalik na sa curriculum ang GMRC, ma'am. Agree ako dyan. Tamang-tama pala sa yung episode na to sa Nabotalk, ma'am. At sa lahat ng tulad ni ma'am na naging highlight para sa kanila ang pagbabalik ng GMRC. Pero sa tingin ko rin, ito'y para sa lahat. Hindi man tayo kabilang sa sektor ng edukasyon, ngunit tayo pa rin ay nasa isang komunidad. Nang isa sa mga pundasyon ay ang edukasyon. Tama po kayo. Ito yung usapin na para talaga sa lahat. Napakinggan natin yung mga mensahe at mga plano mula sa national level. Bilang nasa komunidad, maganda rin na ating mapakinggan yung mensahe, plano at maaaring saloobin sa mas malapit na sektor sa mismong komunidad kung saan matatagpuan natin yung mga paaralan, mag-aaral, guro at iba pang bahagi nito. Ito yung tinatawag nating mga battlefield. At bilang isang guro, nais ko ring marinig yan. Bilang paglilinaw lamang po sa lahat, ang ating podcast ay naglalayong magbigay ng pagkakataong marinig ang panig ng division level tungkol sa usaping ito. Hindi tayo naririto para pagkumparahin ang kasalukuyang K-12 curriculum at ang revised curriculum. Bagkus, mas makita natin ang mga tatahakin para sa mga susunod na taong pampaaralan, lalo na ang pagbabalik ng GMRC. Kaya naman po, ihanda natin ang ating mga bukas na kaisipan sa pagtatalakay sa napapanahong pagbabagong ito. At isa sa mga pinakamagagaling na pinuno mula sa ating dibisyon, ang ating guest ngayon sa ating Nabotalk. Siya ay may direktang pamumuno sa kurikulum ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Nako, kilalang kilala po natin ang ating guest ngayon. Let us all welcome Mrs. Preciosa Cabinbin at mas kilala natin sa tawag na Ma'am Pinky.
Magandang araw po, Ma'am Pinky. Magandang araw, Ma'am Pimki. Magandang araw sa ating magandang MC ngayong oras na ito, si Ma'am Rox at Ma'am Rose. Binabati ko rin ang ating observer na katabi natin dito. Binabati ko din ang ating mga tagapakinig. Sana tulad natin ay nasa maayos din silang kalagayan. Ngayon pa lang kami ay nagpapasalamat na dahil pinili niyong makinig sa oras na ito. Maraming salamat din sa paaralan ng Tangos 1 Elementary School sa pagkakataon na tayo ay maging panauhin nila para sa episode na ito. Salamat po sa ating ESP Coordinator, Ma'am Rox, at sa ating punong guro, Ma'am Fe. Salamat po at masayang buhay po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, Ma'am? Yung totoo, Ma'am Rox, yung totoo, kinakabahan ako. Iba pala yung pakiramdam kapag ikaw ay nandoon lang sa likod ng eksena at nakikinig ng recording natin during Naboto. Kinakabahan ako pero masaya at excited. Kami rin po ay masaya at excited, Ma'am, sa lahat ng mapapakinggan namin ngayon sa episode na to. Kaya naman po, hindi ko na po pagtatagalin pa ang magandang usapan na ito at talagang excited po kami na marinig ang inyong mga sasabihin, Ma'am Pinky, sa episode po natin na isang dekada at nagbabalik. Ano nga ba ang nagbabalik pagkatapos ng isang dekada? Tama, ang GMRC. Dahil dito, ang mga tanong o yung punto na ating pag-uusapan ay magmumula sa acronym na GMRC. Naku, nakaka-excite naman yan, Ma'am. Simulan na natin mula sa letter G. Ang keyword natin ay gateways. Ano-anong po sa tingin niyo, Ma'am, ang mga naging dahilan ng pagbubukas muli o pagbabalik ng GMRC? Ma'am Rox, pwede ba ako magkwento ng konti? Di po, Ma'am. Ang edukasyon sa mga pagpapahalaga ay nagkaroon ng mga pagbabago sa loob ng maraming taon. Ang GMRC ay naging bahagi ng kurikulum sa elementarya mula noong taong pampaaralan 1991 hanggang 1992. Ang mga layunin para sa asignaturang ito ay batay sa Dex Order No. 6, Series of 1998 at ito ay pinalakas ng prinsipyong bayan muna bago ang sarili. Alam ko mga bata pa kayo kaya hindi nyo naabutan to, no? Isa pa, sa pagtatatag ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas, ang character education ay isa sa mga orihinal na asignatura sa kurikulum. Kaya nga sabi natin, hindi na siya bago at nagbabalik. Ito ay naging GMRC at Values Education sa mataas na paaralan. Mula noon, mga bagong pamamaraan ang ginamit upang palakasin ang pagtuturo nito. Sa 2002 Basic Education Curriculum, hindi nakasama ang GMRC at Character Education bilang mga asignaturang itinuturo, kundi ito ay naisama na lamang sa lahat ng asignatura o yung tinatawag natin, ini-integrate na lang sa mga lesson. Noong 2005, nagbalik ang GMRC at Values Education, ngunit bilang isang hiwalay na asignatura sa elementary at mataas na paaralan. Noong 2012, sinagawa ang pagbabagong muli ng programa at ito ay tinawag ng edukasyon sa pagpapakatao upang ihanda ang sistema para naman sa K-12 program. Ito ang ating binagong kurikulum ng edukasyon. Ngayon ay binagong muli at binalik, sabi mo nga, isang dekada. Bakit nga ba binago ang kurikulum? Ayoko kitang tanungin, baka sumagot ka. Okay, so binago ang kurikulum base sa masusing pag-aaral at pagre-review ng K-12 curriculum. Actually, 4 years daw ang tinagal ng pag-aaral na ito, kaya sa tingin natin napakaganda ng bagong matatag curriculum. Dahil din, ilalayo natin na nating lahat na mapaangat ang kalidad ng edukasyon at makasabay ang mga mag-aaral natin sa hamon ng panahon. Ito yung mga nakitang nangangailangan ng pansin at aksyon. Una, yung curriculum content is congested. Ang nilalaman daw ng curriculum natin ay masyadong marami at magulo. Ikalawa ay yung misplaced prerequisites learning competencies.
maling pagkakalagay ng mga kinakailangang kasanayang matututunan dapat ng ating mga mag-aaral. At ang ikatlo ay yung imbalance of cognitive demand, yung kawalan ng oportunidad sa kognitibong pangangailangan. Isa rin sa mga 7 tampok na katangian ng matatag curriculum is yung sinasabing to intensify values education and strengthen peace education. No, nung narinig ko yan at nakita ko yan habang pinapanood natin, ay tumalon yung puso natin, no, dahil mas mabibigyang halaga na ngayon ang ating asignatura. Paano nga ba paigtingin ang GMRC at values education sa revised curriculum? Una, ang GMRC at ang values education is a separate learning area as per RA 11476. Isa itong batas, no? Ang GMRC bilang pangunahing asignatura, ituturo ito simula sa baitang 1 hanggang 6. Ito ay integrated sa kindergarten. Ang values education naman ay ituturo sa baitang 7 hanggang 10 bilang pangunahing asignatura. Samantalang integrated din sa mga baitang na ito ang GMRC. Ang GMRC at Values Education ay ituturo sa wikang Filipino kahit nasa Ingles ang pangalan ng asignaturang ito. Siguro marahil marami nagtatanong, no? Nasa English siya, pero bakit Filipino? Dahil ito po ay nasusulat sa batas, no? Yung Article number 14, Section 7, 1987 Philippine Constitution. Ikalawa, systematic and explicit integration of DepEd core values. Ito kasi yung hindi siya talaga explicitly stated doon sa ating curriculum sa ngayon. No? Ngayon, yun ang isa sa pagkikita natin. No? Katulad ng ang GMRC kasi ngayon at ang values education ay meron ng 4 na tema. Ang unang tema, yung pagmamahal sa Diyos, kung saan tumutugon ito sa core values natin na maka-Diyos. Dalawa, pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa, makatao. Pagmamahal sa bayan at daigdig, ito yung pagiging makabansa. Pagmamahal sa kalikasan, makakalikasan. Diba? Shoot na sila ngayon. Buhat dito ay lilinangin ang 6 na pangunahing kasanayan o macro skills. Dati, sa ngayon, ito ay 5 lang. Pero sa bago nating matatag curriculum, 6 na ang pangunahing kasanayan. Inaasahan na maipapamalas niya ang pag-unawa, pagninilay, pagsasangguni, pagpapasya, pagkilos. At ang ika-6 ay pagsasabuhay. No, yun yung bago ngayon. Upang makamit ang mga itinakdang pamantayan. Susunod, medyo mahaba ito ha. Nadagdagan din yung time allotment para sa GMRC, no? Kung saan ito sa ngayon ay 30 minutes, sa susunod ay magiging 60 minutes o katulad na siya ng mga pangunahing asignatura. Ito, mahalaga talaga na magkaroon ng karagdagang oras sa paglinang ng mga kasanayang pundasyon, no? Yung tinatawag natin foundation skills, pundasyon ng pagkatuto para sa mas mataas na baitang. Ka-4, yung tinatawag nating specific values for each content areas or content across grade levels. Doon, mas binibigyan natin ng halaga ang bawat nilalaman sa lahat at sa bawat antas ng baitang. Sa pagbuo nito, syempre, sinasaalang natin ang batayang pangangailangan at katangian ng bata at ng bawat kabataang Pilipino. Tumutugon ito sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan at ng mga mamamayan, gayon din sa umusbong na pangangailangan nito. Ano man ang maging tawag sa kanya, character education, ESP or GMRC or values education, ang tunguhin ng asignaturang ito ay iisa, no? Ayon nga sa ating mahusay na Director ng Curriculum Development, Director Jocelyn Andaya, values education is now intensified to ensure that we inculcate the right values to our students.
ang malinaw na artikulasyon ng 21st century skills at ang pagpapaigting ng values education ay siya magpapaangat ng talinong nagmumula sa isip at puso. Wow, grabe ah. Isang point pa lang yan, pero parang ang dami na nating natutunan. Talagang may history pa tayong bonus, ma'am. Nakakatuwa kasi nakita natin yung shift ng ating perspective pagdating sa education, na hindi na tayo on the quantity, more on quality of the education at doon sa lalim ng pagkatuto ng mga bata. So ako, nakaka-excite talaga. Magtulong muna nga tayo sa ikalawang keyword sa letrang M, ang motivation. Ano po kaya, ma'am, ang mga nais niyong ibahaging motibasyon sa komunidad? May pagbabago na naman sa curriculum natin. Hindi sabi niyo nga po kanina sa history, ang dami talagang mga shift, nagbago ng ganito, nag-shift tayo sa ganitong goal natin sa education. Pero ngayon, bilang pagharap muli sa pagbabago, ano po bang motivation na pwede niyong ibigay sa mga magulang, guro at mag-aaral at ibang pinuno sa pagbabalik ng GMRC at sa pagbabagong ito? Ma'am Rox, hayaan mo akong basahin yung isang portion doon sa ating curriculum, no? Ito ay madalas nating nababasa sa ating curriculum guide. At sa tuwing babasahin ko din ito, ay may nabubukas sa aking isip at puso. Ito siya. Tunguhin ng GMRC at Values Education Curriculum ang makapaghubog ng kabataang Pilipino na nagpapasya ng mapanagutan, kumikilos ng may wasong pag-uugali at pagkiling sa kabutihan, at nagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos, sarili, pamilya at kapwa, kalikasan, bansa at daigdig tungo sa kabutihang panlahat. Napakasarap pakinggan, di ba? Alam kong mahirap itong gawin, no? Lalo para sa ating mga guro. Sana, sama-sama nating sikaping maging ganap ang layuning ito para sa bawat batang Pilipino. Sa ating mga guro, magulang, maging aktibong bahagi at magandang halimbawa tayo para sa ating mga mag-aaral. Suportahan natin ang GMRC at Values Education. Sikapin nating maging salamin at ilaw na mga pangarap na ito. Sa ating mag-aaral, mag-aral tayong mabuti at mahalin natin ang ating mga magulang. Napakaganda talaga ng sinabi mo sa amin, Ma'am Pinky. Ngayon pa lang talagang ako bilang isang guro na mamotivate na ako sa panibagong curriculum na GMRC dahil intense talaga ang gustong mangyari ng ating kagawaran sa edukasyon. So dahil dyan, ma'am, excited na akong marinig para naman sa realization. Parang ito na yung katotohanan eh. Ano ba yung dapat na marinig ng mga tao para sa pagbabalik ng GMRC, ma'am? Sige, marami tayong realization. Yung personal realization ko, feeling ko, no, ako yung unang naging masaya dahil magkakaroon na ng sapat na oras para sa GMRC, no? Dati kasi, sa ngayon kasi, yan yung isa sa challenge natin dahil alam ko ay minamadali natin ang pagtuturo nito at yung pagpapahalaga ay bumababaw, no, sa aking palagay. Ngayon, masaya na ako, no, dahil excited na ako talaga sa darating na susunod na taon para sa implementation nito. Dahil mahaba na yung oras niya, mas marami ng pagkakataon na maging mas meaningful ang talakayan sa loob ng ating mga klase. At ikalawa, napakalaking hamon ng asignaturang ito para sa akin at sa ating guro. Hamon na kailangan nating paghandaan at paglaanan ng panahon upang aralin at sikaping mabigyang buhay ang mga tunguhin na binanggit natin kanina. Sa professional realization ko, nakita ko na kailangan kong mag-aral. Ako personal na mag-aral, no? Kailangan natin paglaanan ng panahon upang maibigay ang technical na pangangailangan ng mga guro natin sa ESP at sabayan ang ating mga guro sa pag-unlad ng kanilang kakayahan at kaalaman.
Natatandaan ko no, sa ating pag-iikot, pag tayo ay nagkakaroon ng class observation, nagkakaroon ako ng pagkakataon na makilala at makita ang ating mga guro. At doon nakita ko na ang mahuhusay na guro natin. Nakakatuwa dahil nandoon yung pagsisikap nila na maibigay talaga ng maganda ang lesson. At nandoon din yung nakita natin na pinipilit nilang matapos yung lesson nila sa loob lamang ng 30 minuto. Siyempre, hindi rin ito madali. May iba't ibang katangian at kakayahan ng ating mga guro. Ganon din, iba-iba din yung prioridad natin sa buhay. No? Ginagalang natin ito, kaya sinisikap natin sa ngayon na makilala muna at mabuo ang magandang relasyon sa ating mga punong guro, coordinators at mga guro. No? Bilang isang dating school head, naunawaan ko ang pressure ng trabaho natin. Kaya sa ngayon, sisikapin natin na unti-unti maihanda ang ating guro sa darating na bagong curriculum. Napaka-generous talaga ni Ma'am na sa pag-share niya ng kanyang personal at professional insight tungkol sa mga realization. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako kasi bilang guro, nakikita ko na yung maliwanag, malinaw at talagang direktang vision ng isang leader sa sektor na aking kinabibilangan. So, nagsimula tayo sa mga usapin ayon sa mga keywords na G, gateways, M, motivation, at R, realization. Ngayon, bilang huling keyword mula sa ating usapin, ang letrang C, or ang commitment. Bilang isang pinuno po, Ma'am Pinky, ng ating gagawaran ng edukasyon sa local level, ano po ang commitment po ninyo? Ang mga unang plano sa pagbabalik ng GMRC na magsisimula na po sa susunod na taong pampaaralan. Unang-una, yung commitment, laging 100% yan dahil dapat nagsisimula sa atin yung commitment no, para mas maging maganda ang maging daloy ng ating curriculum sa darating na panahon. No. Unang-una, ang una natin gagawin, siyempre, ay ang suportahan at sumunod sa plano ng ating division, ng ating superintendent, no, kay Sir Mel, para sa ating mga guro at mag-aaral. Bilang isang education program supervisor, tayo ay nagpaplano kasama ang ating CID Chief, Ma'am Loida Balasa, tungkol sa ating mga gagawing mga training. So, ibig sabihin, tayo ay magkakaroon ng trainings at iba pang gawaing kaugnay nito. Susundan din natin ang plano ng ating region kung saan ay magkakaroon tayo ng training ng mga guro no, sa unang quarter ng susunod na taon. So, kailangan maihanda rin natin sila dito. Sisimulan yan para sa mga guro ng kindergarten, grade 1, grade 4 at grade 7. No? Pero sa ngayon, tayo ay may darating na professional enhancement program kung saan tatalakayin ang mga dulog at estratehiya ng pagtuturo sa ESP, paggawa ng test, ganon din ang table of specification, gayon din ang lesson designing at pagkakaroon ng pakitang turo gamit ang natutunan natin mula sa ating training. Gagawin natin ito dahil nakikita pa rin natin ang pangangailangan ng ilang nating guro, lalo na ng ating mga bagong guro. Kasunod po nito ay nagpaplano rin tayo na magkaroon ng Professional Learning Action Cell para sa guro lang ng ESP o ng GMRC at Values Education sa bawat paaralan. No? Dito ay magkakaroon tayo ng kamustahan kung gusto nyo kung makasama. gagawin natin ito at lalaanan natin ng panahon dahil gusto natin, no? Ako personal, gusto ko na nakakamusta ang ating teacher para nalalaman ko rin kung ano yung kailangan nating ayusin, kung meron tayong problema, no? Nang sa gayon ay nalalaman ko at nabibigyan natin kahit paano ng solusyon. No? So, yun ang plano natin sa ngayon. Napakasarap pakinggan ang lahat ng pagbabahagi ng ating guest ngayon na si Ma'am Pinky. Ngayon naman po, pakinggan natin ang obserbasyon at saloobin ng ating participant observer na si Mary Lou. Kung kukuha po ako ng 2 punto sa buong talakayan, ang isa po sa pinaka-nagustuhan ko po ay yung pagpapahaba po ng oras sa pagtuturo sa GMRC. Ngayon po na 30 minutes ang pagkatuto,
pero maraming pagkakataon na para nabibitin po kami sa talakayan. Ngayon, mas mahaba na po ay tiyak na mas lalalim ang talakayan at mas magkakaroon ng oras para mas ma-express po namin ang aming salobin. Nakakatuwa rin po na mas nabigyang pansin ang mga praktikal na gawain para sa paghubog bilang isang mas mabuting tao, kapwa, miyembro ng pamilya at komunidad. Maraming aspeto talaga ang pag-aaral ng mga batang tulad ko. Malaking parte ang sarili natin bilang mag-aaral, gawin natin ang ating tungkulin at kasama natin ang ating mga magulang, guro, pinuno ng paaralan at ang buong komunidad na naglalayong para sa pagkatuto at paghubog ng ating pagkatao. Ayun, tunay ang saloobin na ibinahagi mo sa amin, Mary Lou, no? Napakagandang pakinggan na nagmumula sa isang bata. Maraming salamat sa iyo, Mary Lou, sa napakadirekta at may pusong obserbasyon sa ating talakayan. Bilang pangwawakas, hingan po natin ng pangwakas na mensahe ang ating guest para sa lahat ng nakinig at makikinig sa ating podcast. Salamat, Ma'am Rose. Ang aking mensahe para sa ating mga mahuhusay at matatag na guro, sana sa kabila ng inyong pagkaabala sa ating mga trabaho at personal na buhay, huwag nating kalimutang alagaan din ang ating mga sarili. Nais nating maging malusog kayo at maayos habang ginagampanan ang inyong mga tungkulin. Napakahalaga ng gampanin ninyo sa buhay ng ating mag-aaral. Ang husay at sipag at pagmamahal sa pagtuturo ay hindi natin maibibigay kung tayo ay may sakit. Sikapin nating maibigay ang pinakamahusay na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Sa ating mga kabataan, kayo pa rin ang nananatiling pag-asa ng bayan ngayon at sa darating na panahon. Maging matyaga at huwag susuko sa laban ng buhay. Tandaan na ikaw ay isang Filipino, matatag sa hamon ng buhay. At sa lahat ng ating tagapakinig, sana ay patuloy kayong makinig at tangkilikin ang ating programang Naboto. At sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Sana rin, i-share nyo po ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho, kamarites, ayan, di ba? Para mas marami pang mga tao tayong maabot at madagdagan din ang kanilang kaalaman, no? Buhat sa mga personal na experience o kaalaman na binabahagi sa atin ng mga guest natin na katulad ko. Salamat din sa team natin ng ESP sa pangunguna ni Binibining Rose Sawi at sa ating mahusay na co-host na si Ma'am Rose. Ganon din sa ating kasama rito sa tabi, ang ating observer, si Mary Lou. Maraming salamat. At isang napakagandang experience at hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Maraming salamat po. Muli, maraming pong salamat sa pagbabahagi ng inyong gateways, motivations, realizations at commitments para sa pagbabalik ng GMRC pagkalipas ng isang dekada. Tunay nga na may magbabalik. Para sa ating mga tagapakinig, inaanyayahan po namin ang mga leaders, magulang, guro, mag-aaral at mga stakeholders. Maaari rin po ninyong ibahagi ang sarili nyong gateways, motivations, realizations, and commitments sa pagbabalik ng good manners and right conduct sa mga comment sections na available sa ating mga platform. We are looking forward and excited to read your comments. Sa ating mga tagapakinig at patuloy na sumusubaybay sa Nabotok at sa mga taong sumusuporta at tumutulong upang maisakatuparan ang episode na ito, maraming salamat po. Muli po, ako si Rose Ann N. Sawi. At ako naman po si Mary Rose Yu, ang inyong mga host para sa episode Isang Dekada at Nagbabalik. Hanggang sa muli at sa mga susunod na episode ng Nabotok. Handog namin sa inyo ang programang ito sa pangunguna ng ating mga tagapamahala sa lokal na pamahalaan. Sa SDO Navotas, Sir Meliton B. Sorbano, ang aming Education Program Supervisor, Ma'am Preciosa Caminbit,
Sa pamunuan ng Tangos 1 Elementary School sa pangunguna ng aming punong guro, Ma'am Maria Fe M. Jubilo, sa mga guro ng aming paaralan, lalong-lalo na sa aking partner, Ma'am Mary Rose Yu, at sa ating participant observer, Mary Lou M. Makadat. At sa lahat ng natatanging individual at grupo na kaagapay sa matatag na edukasyon tungo sa matatag na bansa. Ang episode na ito ay mapapakinggan sa Spotify, YouTube at Facebook page ng Nabotalk. Magkakaroon din po tayo ng evaluation para sa episode na ito. Pipili po tayo ng 3 pinakamagagaling na refleksyon tungkol sa kanilang natutunan sa ating episode na Isang Dekada at Nagbabalik. Muli, maraming salamat po. Talk Talk Nabotalk.